Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Good day mga kauntahan. Welcome po sa isa na namang makabuluhan at siksik sa impormasyon na episode ng People's Court. Ako po muli ang inyong abogado, Attorney Al Jumrani. At syempre, kasama pa rin natin ang nag-iisang Judge Jing Oyenko Nolasco. Hi Judge Jing. Hello Attorney Al, at lasarin niyo po aming mga kahuntahan. Kamusta po kayo? Nako, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon. Ako po muli ang inyong lingkod, si Jing Oyenko Nolasco, isang dating hukom. Welcome po sa inyong paboritong legal show sa telebisyon, ang People's Court. Judge, October Yes, na, as in correct. last quarter na ng taon. Oo nga. In less than 3 months, no? Oo. Pasko na at magbabagong taon na naman. Ay, Hello, nako. stress ka kasi nga, di ba? Ito Magkano. part na to, ito yung marami kang ginagawa, marami kang mga deadlines. Oo. Ay nako, I know it may be too early, pero remember, mabilis lang ang mga araw. Ang September nga, dumaan lang ng parang bagyo, no? Oo. Ang bilis. Oh, bilis, pero Oo. sobrang ang daming So, ganap. correct. Pero tama ka doon, sa sobrang daming gawa natin noong September, it just flew past us, di ba? Now, pero in a way, I'm also grateful tapos sa September and that we were able to survive it, no? Yes. With God's grace. Now, kayo naman po, ang mga kahuntahan, kamusta naman po? I hope na productive din po at masaya ang inyong September. At thankful, as we keep on mentioning, di ba? We're grateful. Talagang we have to be grateful, have an attitude of gratitude, no? At sa bilis nga ng panahon, October na, tapos maya-maya, November na, tapos December na. Ganun pa man, let's make the most out of this year, mga kahuntahan. Hindi pa huli ang lahat para maging memorable at bongga ang taong 2023. That's right, Judge. Speaking of bonggang 2023, na-achieve mo ba ang mga plans mo for this year? Merong ilan, okay? Parang pagka naglista ka naman at the start of the year, di ba? May check ka. Ang pinaka thankful ako na na-achieve ko, yun sa Holy Land. Oh, yes. Yan, kasi parang taon-taon yan eh, na parang nalilista ko siya. So, nung na-cross off ka na siya sa, cross out ko na siya doon sa bucket list na tinatawag. Yun, I'm happy naman about that. Pero syempre, hindi din natin maiiwasan na hindi lang naman din kasi puro good things. No? Meron din mga nangyayaring ilan na hindi ka nais-nais. Now, just thankful ako na nasusurvive natin yun, di ba? What about you, Attorney Al? Ako, same here, Judge, no? But so far naman, 2023 has been kind to me. Yeah. So, thankful sana ganun lagi. But we are ready naman for any eventuality, so to speak. So, career-wise, personal relationships-wise, and of course, yung travel-wise. And na-tick off naman natin yung mga gusto natin puntahan this year. Yes. And yun na nga, hindi pa tapos ang taon. Yeah, so, meron pang time no, para Correct. maging bongga talaga. And may mga bumps din along the way, and I don't know what more or what additional bumps will be coming. Yes, But hopefully malagpasan din natin yun. Yun, tama. Basta lang, parang always have that faith na masusurvive natin yan, no? Yes. Now, since nag-reminisce tayo, parang parang look back na tayo. Look back na po, ng 2023. Oo, diba? Nostalgic lang kami. Correct. Yan. Siyempre, maganda rin yun na matignan natin ano ba yung mga nagawa natin this year. Ay, isa pala, share ko pala, isa rin sa mga na-achieve ko this year na medyo proud ako, sa personal development, is yung sa books. Kasi, sa book, gumawa ka na ng libro? Hindi. Okay. Sana next Sana, yes. year. Hindi, pero sa pagbabasa ng books. Kasi parang every year din, isa yan sa ko na maka at least man lang 12 books a year. Wow. No? So, pero ngayon, nakailang ka this year? Dahil na-discover ko ang beauty, na late lang po ako sa technology, ng e-books, na kahit sa phone nga, so nagano ko ng Google Books, bibili ako doon, tapos naka-download yan sa laptop, sa iPad, tapos sa cellphone, mas mabilis magbasa. Yes. So nakakarami ako ng libro. Wow. Kaya natuwa ako doon. Oo nga. Kasi like ako naman, gusto ko bumalik ulit doon sa traditional na books. Ah. So mga 2 weeks ago,
napadaan ako ng BGC, no? Sa may High Street. So, nandun yung fully booked. Tapos I took my time. Una-una, syempre, what I did first was kumuha ako ng libro, dahan-dahan, tapos inamoy ko. Correct. Kasi tagal ko na hindi nakakapasok ng fully booked or even National Bookstore, no? So, the last time, I think, was before pandemic pa. And also because hindi na nga ako nakakabasa, so wala nang need or drive na to get myself another book kasi tapos ko na to, maghanap na naman ako ng bagong novel. Kaya nga, it felt so strange sa akin pagpasok ko. Kasi una-una, hindi ko nakilala yung mga authors. Kasi diba, yung mga nakastock dyan ng mga bestsellers. Sabi ko, walang So, punta ako doon sa young adult at saka doon sa mga classics, no? Ganon. Siyempre, nandun pa rin yung mga authors. Pero still, sabi ko, oh my gosh, ang dami ng mga libro, ang dami ng authors. And then, bumili ka? Meron pa nga, hindi ako bumili. Hindi ako bumili talaga kasi sabi ko, if I buy, hindi ko rin mababasa. Or rather, ang experience ko was to remind me na I still have books sa bahay. Sabi ko, babalikan ko yun. Yun na yun, babasahin ko na lang. Tama, ako rin. Nung nasa Malaysia, ganun din yun. Marami kasi silang books, novels na sa library? Doon sa airport. Doon sa, unlike sa atin kasi, parang konti nila yung mga books eh. So, nakita ko, bumili ako. Hindi ko rin nabasa. Pero sa e-books, nabasa ko, kaya nga natuwa ako at na-discover. Magkasundo na kami na e-books. Sige. Nami-miss ko lang yung syempre yung amoy. Saan ka bumibili? Google or sa Amazon? Google. Sa Google. Oo, yung mga books na talaga. Tapos na-download. Yeah. Anyway, nako, yan. Bago nahalata po na ang passion talaga our books. At nakapag-reminisce na tayo about that. Ngayon naman, magbalik tanaw tayo dun sa nakaraang episode natin. Napaka-interesting na ating discussion tungkol sa estate tax. Kasamang tax expert natin na si Attorney Joseph Rally Boying Chavez. Roll VTR. Ay, mas maganda kung compliant Yun yung maganda doon. Sumusunod ka sa gobyerno, kahit anong ibato sa'yo, welcome. Tama, wala kang skeletons in the closet. Ako. Ngayon, anong pinakamaganda kung tatanungin nila yung ating People's Court? Advice ko, mag-register ka na. Wala namang mawawala eh. At least, rehistrado ka na. Sino pang babato sa'yo? And first in time, first in right. Thank you to our production team for the highlights video and thank you din sa ating special guest. Ang second time dito sa People's Court na si Attorney Boying Chavez. Always a pleasure to have you in the show to talk about your favorite topic, not our favorite topic, ang tax. Ayan. So, Judge Jing, ano ang mga takeaway or reminders mo from that episode? Thank you, Attorney Al. And before my takeaways, of course, thank you dun sa aking inaanak, no? Sa kasal. Hindi po sa binyag naman. Parang few years naman yung age gap natin. Na talagang namang nakaka-proud na si Attorney Boying Chavez. So, ulitin ha. Now, dun sa pabaon ko naman from that episode, again, ang lilinawin lang natin is magkaiba po, gaya ng paliwanag na rin ni Attorney Boying Chavez, magkaiba po ang estate tax mula po dun sa real estate or real property tax or amilyar. At ang pinaka-main distinction po niyan, actually, ang ganda nga na sinimulan niya, kanino ba yung babayaran? Ang estate tax po, babayaran yan sa BIR. Tapos, pag may namatay lang, sabi niya nga, no death, no estate tax, di ba? Whereas, yung real property tax, yung amilyar, no? Yan po ay binabayaran as sinisingil ng local government. So, dun po yan babayaran. At yan nga po, gaya na rin nasabi ni Attorney Boying, na every year, January pa lang meron yan. Tapos, dun nga siya sa, basically, real property siya. At kaya po, iba yung, whereas ang estate tax, yun nga po yung mga ari-arian. Hindi po yan limitado lang sa mga real property. Now, isa ring natandaan ko, at yun nga, i-clarify lang din natin further sa ating mga kahuntahan, yung inheritance tax naman, di ba? So sabi nga ni Attorney Boying na, although mas maganda sana na inheritance tax ang gamitin kasi mas less confusing at mas madaling tandaan, ang nasa tax code po natin, ang nakabanggit po ay estate tax. Wala pong inheritance tax na nakalagay doon. Although sabi niya nga, medyo similar ang concept nila at sa ibang bansa, inheritance tax na nakalagay. Pero we have to remember po
na dito sa Pilipinas, estate tax po ang meron tayo at hindi po inheritance tax. So yun yung sa akin na paalala sa ating mga kauntahan. What about you, Attorney Al? Okay, thank you Judge Ching for that takeaways, no. Maganda yung you made the difference or differentiation ng tatlong concepts. So sa akin naman ang takeaway ko ay yung kahalagahan ng pagbabayad ng estate tax. At pinaliwanag ni Attorney Boying na itong tax na to ay para doon sa privilege na mailipat sa'yo yung mga properties. Now, syempre, yung iba hindi nila inaasikaso yan kasi sila naman nakatira na doon eh. Diba? But then, walang necessity. Walang urgency. Walang urgency. Pero ang problema niyan, what if gusto nyo ibenta? Yes. So, walang bibili niyan kung hindi nakapangalan sa inyo ang property. So yun yung pinaka-importante, no? For purposes of registration or transfer of registration to the heirs, kailangan bayaran ang estate tax. Tama. At binanggit ni Attorney Chavez yung mga provision, no? Kung naalala nyo, tagang memoryado hanggang sa pinaka-letter at kung ano ba, small caps ba or capital ba or small caps, diba? So importante kasi nandyan sa batas yan, yung requirement na kailangan bayaran ang estate tax. Now, dun sa mga matagal nang namatay yung dating may-ari, do not worry. Actually, hindi naman sa do not worry. Pero it's time to act now. Kasi merong estate tax amnesty. Yes, so you have until June of 2025 para asikasuhin ang inyong estate tax. All you have to do is mag-file kayo sa BIR and then that's it. Ngayon, remember, sabi ni Attorney Boying, kung more than 5 million pesos yung value ng property, kumuha na po kayo na accountant. Pero siguro kahit hindi pa umabot ng 5 million, magpa-assist na po kayo. So ayun po, sana napanood nyo po yung episode na yun at mainganyo kayo nun, asikasuhin nyo na yung estate tax. Yes. Dagdag ko lang, Attorney Aldo, sa sinabi mo about amnesty, no? Mga kahuntahan, very important po yung amnesty na yan kasi gaya rin nabanggit nga ni Attorney Boying, kung wala yung amnesty at hindi kayo nakabayad on time, which is within 1 year dapat from the time of death yan, malaki yung surcharge, malaki yung penalties. Ngayon, dahil amnesty po hanggang June 2025, so yung mga namatay before March 2022, kahit 30 years ago pa yan, no? Ang babayaran nyo lang po ay yung talagang tax due. Wala na po, kumbaga wiped out yung penalties and surcharges. Kaya magandang opportunity na may avail nyo na po agad, di ba? Kaya what are you waiting for? Magbayad na. Tama. Kasi kasuhin nyo yung estate tax. Tama. Tama naman. Now na, di ba? Ganyan. So mga kahuntahan, sana po ay napanood nyo po ang episode na yun natin, no? With Attorney Boying Chavez, at ito po ay available pa. Kung hindi nyo pa napanood, available po yan sa ating Facebook page at YouTube channel na GNN People's Court. At of course, bukod po dyan, lahat po na ating previous episodes, nandun din po yun, no? Just click on the episode that you want to watch at pwede na kayong mag-binge watch. Yes, I know you like binge watching Netflix. Ito na lang, People's Court, i-binge watch nyo. True. At mga kauntahan, para marami rin ang makinabang at matulungan sa pamamagitan ng proper legal information, please like, follow, subscribe, and share our Facebook page and YouTube channel and all our episodes po. And as always, maraming salamat po sa mga kauntahan nating nag-share na ng episodes natin at sa mga mag-share pa lang. As we always say here on People's Court, sabay-sabay tayo, Judge. Knowledge is power and sharing is caring. O, diba? Synchronized kami. Hindi po kami nag-practice, promise. So mga kauntahan, kung gusto nyo namang panoorin ang mga episodes ng People's Court na fresh, no? You can catch the latest episode sa premiere airing nito tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa One Media Network. Ito na po yung bagong pangalan ng GNN. Mapapanood po yan sa GSA Channel 1, Sky Cable Channel 73, at Pacific Cable Channel 44. Mapapanood din po ang One Media Network sa ibang local cable networks at pati na rin po sa UHF Free-to-Air TV Channel 46. At gaya po ng nasabi namin kanina, kung hindi nyo naman napanood ang premiere airing ng episode, may replays po ang latest episode ng People's Court on different times of the day and night for the entire week hanggang bago mag-premiere airing uli for the next episode. Okay, now mga kauntahan, kung wala pa po kayong cable provider o kaya naman po nag-iisip kayo magpalit ng cable provider,
please consider nyo po ang GSAT kung saan may access po kayo not only to the other exciting homegrown shows of One Media Network katulad po ng People's Court, kundi pati na rin po sa iba pang local and international channels. Now, for information and installation, pwede nyo po silang bisitahin sa www.gsat.asia o di kaya naman po ay bisitahin nyo po ang social media accounts ng One Media Network or GSAT, katulad po ng Facebook page na GSAT Direct TV. Baka napalitan na rin to One Media Network na. Oo nga. Alin yung? Ay, hindi, GSAT pala yun. GSAT pa rin. Oo nga naman. Ay ba, na-confuse bigla? Iba ang GSAT Oo nga, sorry naman. Nagkamali. Yes. Kasi parang G. Pero dapat siguro ating Facebook at saka YouTube channel account hindi na GNN People's Court. Oo nga, One People's Court. ONE. Ay, One Media Network pala. OMN. Ha? OMN. Oo. Oh, yeah. OMN. Hindi, mas gusto ko yung GNN pakinggan. Oo nga mas maganda yung GNN. Anyway. Yeah. Okay. And with that, it's time for our special shoutout sa mga piling mga accountahan natin sa YouTube at Facebook. Oo. Teka, pero balik lang ako ng konti kasi meron pasensya na po sa blooper kanina. So, ang ano pa rin is GSAT. Hindi po yung napalitan, halinawin lang natin. GSAT pa rin yung cable, GSAT pa rin po yung cable. Yung pangalan lang ng GNN ang napalitan yun. Kailangan One lang Media linawin. Network. Because din mag-aano pa ako. Correct. Anyway, sino nga ba una nating babatiin, Attorney Al? Yan. So, una nating babatiin ay si Shai na may YouTube username na binigay naman kasi niya ang pangalan niya. So kaya okay. Kaya ako nang tatanungin kita. Okay, paano nagkaroon ng dalawa, di ba? Diba? Kasi naman kung ito lang, ito na, nilagay niya talaga doon yung Shai niya. So hi Shai. So ang kanyang YouTube username is personalvlogs9811. Okay. Napanood niyang episode 87 on the One Person Corporation kung saan guest natin si Dean Serge. At nag-comment siya ng very informative bilang isang BSA student. Ang dami ko pong natutunan at ang saya po ng session na ito. More power po sa inyo. 2 hearts. Ay, nakakatawa naman. So thank you, Shai, for your comment. Please continue to watch and support the show. And from me and Judge Jing, good luck to your studies. Yes. Nako, thank you, Shai. At yun na nga, sigundahan ko yung sinabi ni Attorney Al, good luck sa studies mo, no? Now, ang next special shoutout natin ay para kay Sir Freddy Luis Francisco na nag-iwan naman ng comment doon sa episode 83 on the basics of land registration. Kung saan ang guest natin ay si Land Registration Authority Deputy Administrator Bob Retana. Ayon kay Sir Freddy, ang ganda ng programa at ang ganda din ng sistema ng LRA. May sumasagot. Di tulad ng ibang agency ng gobyerno, ipapasa-pasa ka. Aray? Diba? So maraming salamat po sa inyong positive feedback sa programa namin, Sir Freddy, no? At pati na rin po sa LRA. Parang gustong sabihin ni Sir Freddy na sa ibang mga ahensya ng gobyerno, sana'y katulad, katulad kayo ng LRA na sinasagot ang mga concerns sa mga tao. So kudos po sa LRA at pati na rin kay Dep Bob. Yes. Yan. Kaya mapapasana all ka na lang talaga, no? So thank you sa inyo, Ma'am Shai at Sir Freddy for watching the show and for leaving kind words for us. Patuloy po kayo manood ng People's Court para mas madami pa kayo matutunan tungkol sa batas. And with that, Attorney Al, it's time na for our personal shout-out. Sino bang babatiin mo this week? Okay, for this week, actually belated birthday greetings ito. Okay. Magkapatid sila na pinsan ko at pareha silang nag-birthday nito September lang. So una kay Ate Heidi, si Bonga, na nag-birthday noong September 7 at kay Ella May Ampatu na nag-birthday noong September 16. Okay. So many more birthdays sa inyong dalawa. I miss you both. Okay. How about you, Judge? Ako naman, si Attorney, si Attorney talaga. Kaya babatiin ko sana si Ate Heidi rin at saka si Ella May. Belated last September, di ba? So sa akin naman, since October na, di ba? Ang isa lang ang babatiin ko ngayon. At ito ay aking mama. Mama talaga. Akala mo pantele. Si Mamu? Si Mamu, yes. So, happy birthday sa October 4 to the one and only Mamu ng Bayan. Yes. Aurea Uyenko. Yan. Happy diba? birthday, Mamu. Yes. Love you, Ma. And looking forward to celebrating your special day with you. Yan.
Thank you, Judge Jing, and happy birthday din kay Mamu. Ayan. Long time no see, no? So kaya ingat po kayo lagi. So with that, mag-topic reveal na tayo, Judge. Yes, Attorney Al. Excited na ako actually sa topic natin today. At syempre, dun sa guest natin, kasi balikbayan din to. Nakakatawa, di ba? Ano nga bang pag-uusapan natin today? Para sa kaalaman ng ating mga kahuntahan. Okay, so mga kahuntahan, na itatanong nyo siguro kung sa panahon ngayon ng internet at information technology, nakakasabay ba ang mga courts? Kung sa komersyo, trabaho at sa personal communications ay madalas na natin gamitin ang emails at chats, pwede rin ba ang pag-file at pagpadala ng mga papel sa mga korte sa pamamagitan ng email at iba pang messaging tools? At kung po pwede naman, ano nga ba mga requirements? Ano ang proof of filing? Kailan siya deemed file? Nako, malaking tulong kaya sa mga korte at sa mga litigante ang ganitong pamamaraan ng filing sa court? Malalaman natin yan mamaya sa second and third segment natin. At excited tayo dahil nga ang magpapaliwanag ng tinatawag na electronic filing o e-filing ng court-bound papers ay isang hukom at naging guest na rin natin dito sa People's Court. Kung sino siya, abangan nyo po siya mamaya. Yes, at syempre, like always, abangan nyo rin po ang dalawang tanong na sasagutin namin ni Attorney Al sa second segment. Malay nyo po, ang sasagutin namin ay ang tanong nyo. Kaya mga kahuntahan, dyan lang po kayo dahil magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court, or Legally Speaking segment, mga kahuntahan. It's me again, former Judge Jing Uyenko Nolasco. At syempre pa, hindi po pwedeng mawala ang abogado ng mga kahuntahan natin na si Attorney Al Jumrani. Yan. Hi again, Attorney Al. Yeah, hi again, Judge, and to all our kauntahans. Welcome po sa Legally Speaking segment kung saan ay may sasagutin tayong dalawang tanong mula po sa inyo. At pagkatapos ay magbibigay tayo ng overview tungkol sa topic natin on electronic filing bago natin ipapakilala ang ating special guest. Tama, Attorney Al. Actually, kung mas mahaba lang ang oras natin, hindi lang sana dalawang tanong ang sasagutin natin, no? Kasi ang dami nating natatanggap ng mga tanong the past few weeks mula sa Facebook at YouTube. Pero don't worry po mga kahuntahan, kung hindi man ngayon, baka sa mga susunod na episode ay masagot namin on air ang inyong mga tanong. Lalo na nga doon sa mga kahuntahan natin na mini-message natin na pakiabangan nyo po ang sagot sa tanong nyo sa discussion natin on air. Pero yun po, padala-dalawa lang po kasi. Yes. Kaya ipadala nyo lang yung mga messages na via private email or reply dun sa comment. Email? Ano sinabi ko? Reply sa email. Ano ba dapat? Private message or reply sa comment sa Facebook or YouTube. Yun, po. Kaya keep those questions coming po dahil nakakatulong din po sa iba, lalo na kung similarly situated sila. So, Attorney Al, dahil I'm feeling generous today, o kahit, parang ako last week din, di ba? Ako na ulit ngayon, sige. Ano at kanino galing ang first question? Yung nga yung point, di ba? Sana araw-araw feeling generous ka, no? Or every episode. At hindi lang generous ako talaga. At hindi lang sa pagsagot ka generous. Ano? Bibigay ko sa iyo mamaya ang Gcash ko.
Talaga lang. Joke Oh, lang. talaga. Joke Pero alam lang. ko naman ang GCash mo. Ikaw Oo din alam nga. mo GCash Eh, ko. di, nabubura bigla yung mga yung number mo sa phone Ang ko. daya nito. Generous nga dapat eh. Sige na Okay, nga. anyway. Sige. Sige. So sabi nga nila, di ba, it's better to give than to receive. Yan ang reminder ko sa'yo. It's ikaw better din, to give. reminder ko sa'yo. Ganun parang hindi nag-apply sa akin. Ako kasi yung taga-receive eh. Kasi hindi naman pwede, it's better to give. So puro tayo give. Dapat meron Paano ako, receive. ako kaya lagi nag-give? Sa Ganun lunch ba? nga natin eh. Ako Oo nag-give. nga, yes. Masarap yung lunch Ay, namin next kayo time, na. ikaw. Oh, sige. Okay, Okay, balik na tayo anyway. dito. Sige, sa question. Okay, so ang unang question natin ay galing sa accountahan natin sa YouTube na itatago natin sa alias na Martin. Comment niya itong question na ito sa episode 76 on the Magna Carta of Homeowners and Homeowners Associations. Ipa-paraphrase ko na lang ang tanong para mas malinaw. Okay. Tungkol ito sa HOA, maaari po bang magpatawag ng general meeting ang end election ang majority of the officers kahit ayaw ng presidente? Panahon na kasi para mag-election. Ayun. Judge Jing? Okay, nako, thank you Attorney Al at thank you alias Martin for your question, no? So, Martin, nakasaad sa association bylaws ng Homeowners Association ang schedule, ang venue, and manner of conducting meetings and elections. May specific term of office din ang mga directors and officers ng Homeowners Association or HOA. Hindi po pwedeng indefinite ang term nila na forever na lang, di ba? Wala pong forever sa posisyon, ika nga. So, sundin po dapat ang bylaws. Now, kung ayaw ng presidente o pinigilan ng presidente ang halalan, pwede po kayong dumulog sa Department of Human Settlements and Urban Development or DSUD, no? Particularly sa Human Settlements Adjudication Commission or sa HSCA. Ano bang pronunciation to? HCA. HSAC. Home... Okay, para Para po, mag-intervene. Yes, at para matuloy ang halalan na yan. No? Ayan. Para magsusumbong na po kayo. Kasi nga Correct, naman, di ba? yes. Bakit ganun? Oo, at saka, di ba dapat ikaw mismo as president, you should Oo. welcome Yes, elections. Kasi yes. nga, ano yun eh, validation mo yan Correct. eh. Kung Oo, bakit- maganda yung pagpapatakbo mo, Oo, eh, di bakit ikaw ka ulit. matakot? Bakit ka Oo. matatakot, di ba? Correct, yes. Anyways, Anyways. yan. So, thank you, Judge, and thank you, Sir Martin, for your question. So, Judge, it's my turn. Ano ang next question at kayo no galing ito? Okay, yan ha. Talagang handang-handa ka na, Attorney Al ha. Sige, alam ko naman kayang-kaya mo ito. Ang susunod na tanong ay medyo mahaba at mula sa kahuntahan natin sa YouTube na itatago natin sa Elias Namani. Pinost naman niya ito as a comment sa episode 24 on correction cancellation of entries in certificates of land titles. Pero hindi correction of entries ang tanong niya. Ang tanong niya ay mas malalim pa ron at medyo mahaba, no? So, good AM/PM, tanong ko lang, anong grounds para makancel ang original title of land? Yun na. Akala ko Attorney haba. Al, akala Pero, mahaba. pero tama, sabi niyo malalim. Oo, Kasi malalim yung, talaga. yung episode na yon is only with respect to entries. Yes. Pero itong tanong niya, yung Oo. buong title na Correct, ang tama. ipapakancel. So anong araw ang grounds? Well, una-una, thank you Sir Manny for the question and thanks din Judge for reading it. Ayun. So para sagutin ang tanong mo Sir Manny, i-quote ko ang ruling ng Supreme Court sa Lee Tech Sheng versus Court of Appeals, July 15, 1998. Ayon po kasi sa Supreme Court, mere issuance of the certificate of title in the name of any person does not foreclose the possibility that the real property may be under co-ownership with persons not named in the certificate, or that the registrant may only be a trustee, or that other parties may have acquired interest subsequent to the issuance of the certificate of title. To repeat, registration is not the equivalent of title but is only the best evidence thereof. End of quote. Ibig sabihin, Sir Manny, ang pinakamalakas na ground para makancel ang title ay ang kawalan ng karapatan ng taong kung kanino nakapangalan o nakarehistro ang titulo. It could be because the registrant is an impostor or a registrant in bad faith or hindi niya na-meet ang mga qualifications ng batas for original registration, katulad ng kulang sa time required for the actual possession, or baka mere trustee lang siya ng lupa at may iba pang totoong nagmamayari. Yun po ang common grounds for cancellation of title. Ayan. Ako, thanks Attorney Al. Talaga naman,
kung meron po tayong resident tax expert at meron din po tayong resident elections law expert, no? Syempre po, hindi matatawaran ng ating resident na civil law expert na si Attorney Al. Baka maniwala sila. Actually, sila mga mga guest kasi yun. Ikaw talaga resident ka talaga dito. Wala naman sila choice. Ako yun nandito eh. So, ayan, no? Maraming salamat po ulit sa ating mga question senders, sina Sir Martin at Sir Manny. So, mga kahuntahan, kung kayo po ay may tanong tulad po nila, please let us know. You can send us po a direct message via Facebook Messenger, or you can post your questions po as a comment in any episode of People's Court on Facebook or YouTube. Pati na rin po sa TikTok, pwede rin po kayo mag-DM po sa amin. However, paalala lang po uli mga kauntahan, kapag may aktual na kaso na kayo or nagbabadyang maging kaso or urgent po ang concern ninyo, kumonsulta na agad sa isang abogado, private man yan o public, or any law clinic sa pinakamalapit na law school sa inyo or sa nearest IBP local chapter for proper legal assistance para siguradong maprotektahan ang inyong mga karapatan at mabigyan kayo ng tamang legal advice. Sila po kasi ang mas makakasuri ng inyong mga specific na tanong at concerns. Dito po sa People's Court, tanging legal information lang po ang pwede naming ibigay sa inyo. Yun. At mga kahuntahan, tulad po ng sinasabi sa disclaimer po sa simula ng show, tandaan po natin, wala rin pong nabubuong attorney-client relationship sa pagitan po naming mga hosts ng People's Court at ng mga kahuntahan nating nagtatanong sa amin. Yes, so with that, pwede na nating pahapyawan ang ating topic for today. But before that, I have a question for you, Judge Jing. Ikaw naman ngayon na may question. Yes. Gaano ka ka-techy Agbayani? No, gaano ka ka-techy? Okay. Gaano ka ka-techy, Judge? Anong techy? Anong techy? In what sense? Ayan. Yun sa personal and work tasks mo. How important is technology for you? Of course, very important. Lalo na nga, 'di ba? Sa calls, messages, emails, checking the latest news. I do all that on my phone and the personal computer. Tapos sa iPad din. Walang araw talaga na hindi ginagamit ang technology. Saka pati nga, 'di ba nakwento ka kanina, pati e-books ngayon Yes. So hanggang bago matulog, meron pang panto ko, yung e-book na rin. Kaya siguro, anong nangyari na ba sa'yo na you left home, tapos di mo dala yung e-book mo or hindi, yung yung cellphone ko, naiwan ko minsan. So parang hindi ka mapakali, di ba? Kasi nga parang walang way of contacting you. Although dahil nga may Viber naman sa iPad, ganun. Kahit pa paano, meron pa rin. Pero parang iba pa rin na kasi yung mga calls din naman, di ba? Plus, syempre may mga files ka, photos na nasa phone mo na malamang kailangan mo rin. Correct, like ako dati, di ba remember yung mga QR na yan. Oo. Na kailangan mo magdala ng so nasa phone ko lang yun. Yung vaccination, Vaxcert. Kaya I cannot live without talaga my phone dahil nga dyan sa, it's part of our life na, diba? Kaya, diba may proposal nga ang National ID gawin na ron digital. Yung driver's license meron na, diba? Digital na rin. Oo, digital na rin. Diba? Kaya nga sabi nga daw, diba, yung mga bigla napunta sa dating. Kasi di ba yung mga iba raw excuse nila sabihin, sorry pag na-delay sa pag-answer kasi raw hindi agad na sa phone. Pero sabi nga daw, kailan pa ba nangyayari yan? Talagang ayaw kanya sagutin. Di ba lagi So, at saka ngayon kasi malalaman mong pag nireject ka eh. Oo. So, ibig sabihin, hinahayaan lang na mag-green yan. Pero nakikita niya yan. So, yan. Pero, give your partner the benefit of the doubt, ha? Huwag niyo isipin ayaw kayo sagutin. Correct. Huwag kayo masyadong ma-stress. Baka kasi ma-quote si Judge eh. Sabi ni Judge, pag hindi nasagot yan, hindi ibig sabihin hindi niya nakita yan. Hindi ka lang talaga. Hindi. Pero in fairness naman po, may times talaga hindi mo sa dami ng ginagawa, di ba? Pag busy ka, hindi ka na makacheck. Nangyayari po yun talaga. Hindi, pagka gusto talaga may paraan, pero pag ayaw, maraming dahilan. Si Attorney Al po yun. Okay, anyway, so dito sa next question ko, I think alam ko kung anong sagot mo dito. Sige. Pero I'll just ask the same. I'll ask it just the same. Ano ang mas preferred mo? Ang magbasa from a printed material or from a screen, especially court papers? Ano ang mas preferred mo? Yung nakaprint o yung sa screen mo? Ano pa rin ako dyan old school pa rin. Yun pa rin, printed. Kahit like for example, may pinaprepare na pleadings, ganyan, mas gusto ko na pa nag-check ng documents. Nandun pa rin yung nasa folder, nasa case file, mas madaling i-check kasi nandun na parang ipupull up mo pa yung mga documents sa laptop, ganyan. Parang mas nakakahilo siya. Pero parang hirap doon na
i-ano mo sa mouse, yung ganyan, puta ka sa page 2. Unlike pagpapel, ganun mo lang. Tsaka gagawin, tutupi-tupi mo. Yes. At saka pwede kang mag-notes. Diba? Pero syempre, make sure na hindi naman yung official na copy. Pero at least kahit papel, especially ikaw kasi nire-review ang work ng mga diba, associates. So you would put notes din sa work nila, diba? Actually, pagka-review naman, yun na, diretso yun sa laptop. So meron kaming tracker ng mga, kumbaga lumalabas yung mga revisions made, ganun-ganun. So pagbalik sa kanila, makikita lang yung marked up copy kung ano yung mga corrections made. Pero pag-check dun sa mga documents, mas prefer ko ang papel. Pero sabi nga, mas practical at environmental friendly ang electronic or digital form. Kasi una, pwede mong dalhin kahit saan. Totoo naman yan, yung binabasa mo. Kasi nakastore lang sa device niya. Like for example nga, yung mga books, diba? Yung mga novels. Kesa magbitbit ka napakarami. Kung nasa e-book yan, nasa phone, diba? Mas mabilis siya. Tapos, environmental friendly din siya dahil it reduces the use of paper. It also reduces the need to cut trees, diba? Kaya, yun yung advantage naman pagka digital siya. Yes. Ikaw naman, Attorney I share the same sentiment, Judge, no? Although again, tulad na sabi, kanina fan tayo ng printed books. Oo, kasi yung amoy iba, tsaka pagka nagbasa ka. At saka gusto ko yung may bookmark ako. Tapos lalo na pag makapal na libro, tinitingnan ko yung progress ko. Diba? Hanggang sa napunta na ako doon sa dulo. Ayun. So, I'm sure ang mga kauntahan natin ayon sa benefits din naman, like you and myself, no? We all agree na may mga benefits din from reading the electronic form of these papers, books, newspapers, official communications, etc. Personally, ang pinakamalaki advantage is lessening the clutter. Yes, totoo yan. You can only have so much space kasi sa bahay or sa office para sa mga libro at papel. Which brings us to the question, Judge. With so many cases filed in courts through the years, saan sinisiksik at tinatago ang mga case folders, papers, and pleadings? Judge, ano yung experience? Totoo ba talaga na nandun, diba, meron kang table doon? May mga folders din doon? Hindi, kumbaga, common occurrence na sa courtrooms na yung mga folders na sa floor. Ayusin mo na lang, tapos sa courtroom, basta nakasalansan ng maayos. Nung nasa Tanawan ako, nagpagawa kami ng stockroom para doon. Para lang meron kaming separate na stockroom talaga for the files. Kaya lang, syempre, sa dami nga ng kaso, kung minsan hindi mo na maano na naka-line up na siya doon sa mga iba inuupuan na. Ay, yun sa ibang courts yata. Nung nagulat nga ako nung pagpunta ko sa Hall of Justice ng Quezon City, for an MCLE lecture, gano'n na, talagang yung corridors, no? Tapos yun na nga, siyempre nakakatakot mo, baka may magbit-bit ng folders. Yun na nga. So talagang legitimate concern siya, no? So, nung una, several decades ago, definitely may physical space for case folders. A court's best friend nga, sabi, is the steel cabinet, diba? Pero dumami na kasi mga ito at kakambal nito ang pagdami rin ng papel. Kaya para matugunan ito, inilabas noong taong 2013 ang AM number 111-9-4-SC or ang Efficient Use of Paper Rule. Nilimitahan ang bilang ng copies of papers or pleadings sa ifa-file sa court. Halimbawa, kung lower court, isang kopya na lang, kung dati ay 3. Tama, Judge. Naabutan ko pa yung before and then, of course, after the Efficient Use of Paper Rule. From 3, sometimes 5 pa nga, naging isang kopya na lang, no, basta't lower courts. Nakakatulong ito sa korte para mabawasan yung extra and unnecessary copies at malaking tipid din sa mga litigants. Pero mga kauntahan, hindi natapos sa Efficient Use of Paper Rule ang mga pagbabago. Hindi maikakaila na electronic na ang mga communications kahit saan. Kaya dapat mag-adapt na din ang mga korte. Nako, tama ka dyan, Attorney Al. Hindi papaiwan ng Supreme Court at ang mga korte sa technology. Noong February 22, 2022, inaprubahan ng Supreme Court ang revised guidelines on submission of electronic copies of Supreme Court-bound papers pursuant to the Efficient Use of Paper Rule. Then, itong April 11, 2023, inaprubahan naman ang guidelines on submission of electronic copies of pleadings and other court submissions being filed before the lower courts pursuant to the Efficient Use of Paper Rule. Ayan, so speaking from experience, napakalaki ng tulong na maidudulot ng electronic filing of pleadings. Nung panahon ng COVID-19 pandemic, I remember pinayagan na din ang electronic filing. Pero bilang
advance copy lang. Yes. Nire-require pa rin ang ipadala by mail or by private courier ang paper copy ng pleading. So, for file purposes pa rin daw yon. Curious ako kung ganun pa din ba sa recent guidelines on electronic filing. Yan, good observation, no? Actually, dati pa rin, pag nag-file ka ng pleading sa Supreme Court, sasabayan ito ng tinatawag na soft copy na nakasave sa isang CD or flash drive. Gusto ko ring malaman kung sa e-filing ba, ay sa email na lang ipapadala ang document. Or baka kailangan pa rin ng CD. CD. Wala nang CD. Kaya ano dating tindahan na nagbibenta ng mga CD? CDR King. O, di ba? Dati laki-laki niya. Tapos ngayon, wala na siya. Dati di ba CDR King nagbibenta pa ng mga home, magugulat ka, may TV sila correct, doon. Kasi wala sa CD. Ayan, so kung tayo ay may mga tanong, lalo na siguro ating mga kauntahan, kung kami nga may tanong, lalo na kayong mga kauntahan. Kaya mabuti pa siguro i-introduce na natin ang ating special guest at nang maitanong na natin sa kanya ating mga tanong. And more. And diba? More, yes. Yan. So, kaya wag na natin patagalin pa ito. You have the honor of introducing our honorable guest. Yes, indeed, Judge Jing. It is my honor to introduce our special guest. He is a graduate of the University of the Philippines College of Law. He passed the bar in 1999 and he worked as research assistant, legal consultant, tax and corporate lawyer, and later a municipal trial court judge before being appointed as presiding judge of the Regional Trial Court of Pangasinan, Branch 40. At present, he is also the executive judge of the Regional Trial Court of Pangasinan in Dagupan. Ayan. So, yan, okay. So, in-add ko lang, Attorney Al, no, na parang kuya ko na talagang ating special guest. Kasi nga, from way back pa, talagang kuya ng tawag ko sa kanya. He is one of the few close friends I have in the judiciary na mako-consider ko na lifelong friend talaga. Correct. At meron pa kayo plano, di ba, mag-abroad? Hindi kami matuloy-tuloy. Hindi matuloy-tuloy. Meron na talaga yung kami. Plano na yun before pandemic pa? Oo, before pandemic yung Japan. Wala eh. Malay nyo naman. Matutuloy na. Pinagano pa Olympics pa noon eh. Nakabook na lahat. Tapos yan. Tapos siya nag-Japan. Ako iniwan. Natuloy naman kami sa Boracay yung kasama yung mga court staff niya. So, anyway, second time na po ng special guest natin dito sa People's Court. Ang unang beses ay bilang ating special guest sa episode 3 on body-worn cameras way back in December 2021. So, mga kauntahan, please welcome back the Honorable Executive Judge of Dagupan City, Judge Mervin Jovito Samadan. Hello, Kuya. Hello. Kuya E.J. Mervin. Hello, Antonio. Welcome po, Judge Mervin. It is our pleasure. It's long overdue. Actually, ilang beses na namin gusto ka i-invite dito. And finally, you have found time to be with us today. Good to be back. Yes. Yay! So, ulitin ulit After almost almost 2 years. two long years. Oo nga eh. So, ulitin sa lahat ng mga nanonood. People's Court pa rin ba? Oo, People's Court pa rin. Yung I just want to channel. make sure. Oo, tama naman. People's Court pa rin. People's Court pa rin. Kinabahan ako doon sa mga utang ko sa iyo, Ching. Naalala mo pa? Oo, hindi naman Kala kita ko, rito sisingilin. okay, Mamaya sige. na lang kita sisingilin doon. Ngayon, ang iano ko sa iyo ay may tatanong muna ako. Yan. Ito na yung personal Kinakabahan na question. ako. Wala yan dati eh. Parang sa akin lang yata yan na Hindi pinasok ka. Hindi naman. Hindi, Sige. Yung mga iba naman. Ito naman, Okay. hindi mo mahirap lang mahirap. Mamaya Sige. sabi ko sa'yo, ano yung pinakamahirap namin tanong. Ito na. Ready ka Okay. na. O, sige. How Ready na. techy are you? Yun din naman parang tanong. How techy are you, kuya? From a scale of 1 to 10. Mga ganon. 10 sige. being the highest. Okay. At ito pa, anong isang electronic device na you cannot live without? Yan. Hindi ba obvious? Ayan. Phone. Tapos, How techy? meron pa bang tanong? Yan, Yung scale of techy. 1 to 10. siguro mga 8. Pwede na siguro. Bakit hindi 10? Marami pang kasi Marami pa ring mga manual. marami pa ring dapat matutunan eh. Aha. Developing kasi yung technology. Yeah. Kailangan ko talagang maging updated. Oo. Nagamit Oo. mo na ba yung ChatGPT, kuya? Yan, kaya nga 8 lang eh. Hindi ko pa alam yung mga ganyan. Oo. Pero ito kasi ChatGPT, ito yung AI, Para saan ba yan? AI naman. na nagko-compose. Oo. Yung AI na yan, Nagko-compose na yan. totally new sa akin yan. Oo. Yeah. Kasi may mga Hindi ko lawyers pa. na nga raw gumagamit na ng ChatGPT or AI to compose Baka ako their yung unang pleading. judge na gagamit na. Oo, nice. Na dahil Yeah, na-mention oo. nyo ngayon, yung ChatGPT na yan. Ayan, okay. Ayun. O diba, sabi nga natin kanina, this judiciary and most especially some,
judges talaga, personally, are technology-driven. Hindi Yes. pwedeng maiwan ka sa nakaraan. No? Oo. So kaya it's good that we can confirm no, that life and work can be done or made so much easier with technology. I was Correct. one of the first advocates among the And, judges to use technology in our courts. Ayan. Even before the pandemic. Na-foresee ko na yan. Correct. Oh, very Pero di mo good. na-foresee ang pandemic. Hindi. Pero at least naging justification ko yon. Correct. Nagamitin na yung video conferencing during the pandemic. Tama naman. Kasi dati talaga Wala. Wala ayaw talaga. nila or masyadong sila, hindi nila Yeah, kasi napag-usapan rin natin yan before, Judge, I think. naiisip, walang pumasok. Tapos parang wala pang 1 year since nung na-suggest ko yun, ayan na si coronavirus. Oo nga. Tama. Okay. Okay. And So, yun. the rest is history na. Yes, the rest is tama. history. And today we will make history because we will talk about this new e-filing guidelines. Correct. So kaya mga kauntahan, dyan lang po kayo, magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Hello po uli mga kauntahan. Welcome to the Amicus Curiae, ang third segment ng People's Court. Ako po uli ito, Attorney Al Jumrani, with the one and only Judge Jing Oyenco Nolasco. Hi again, Judge. Hi again, Attorney Al, and to all our kahuntahans and to our special guest. It's me again, Jing Oyenco Nolasco, a former judge. Welcome po to our Amicus Curiae segment kung saan may special guest po tayo na tinatawag nating Amicus Curiae or Friend of the Court para po mag-share ng kanyang expertise on a particular law or issue. And today, we are truly honored to have as our special guest no less than the Executive Judge of Dagupan City, Pangasinan. So he came all the way from Pangasinan just to be here. Si Judge Mervin Samadan para pag-usapan ng electronic filing of court-bound papers. Yan. And to maximize our time with Judge Mervin, simulan na natin ang discussion, Judge Jing. Yes, Attorney Al. And as always, sige na, dito papaunahin kita. Sige, yes. mauna ka na sa pagtatanong kay Judge Mervin. Okay, but simple na naman ang tanong ko kasi malamang ito ang tanong ng mga litigante at saka ng mga lawyers. Yes. Kailan magsisimula? Kailan magte-take effect ang e-filing at saang mga courts ito applicable? Nagsimula na ba? Ayan. Yes, oo. Di ba? yan. Mga ganun. Oo. Fresh na fresh. to, na Kaya nga eh. it just took effect last August 27, 2023 in the following courts. First, sa appellate courts, sa Court of Appeals, Sandigan Bayan, Court of Tax Appeals, and then sa lower courts, sa first tsaka sa second level courts. Lahat On to, all no? cases covered by the amended rules on the 1977 Rules of Court. Okay, so lahat ito. so 1997 Rules of Civil Procedure lang. So sa criminal cases hindi Hindi applicable? pa. Oo. Okay. Okay. Tsaka to, all over the Philippines to, linawin natin. Sa korte. Walang condition. All courts, all over the Philippines. Oh, yan. First and second level. Oo. Okay. So, dahil nga sabi mo nga, Judge Mervin, di ba, nag-take effect na siya last August 27, Publish kasi muna siya sa in 2 na-publish. weeks Oo. sa newspaper. Kaya yun yung kanyang date of effectivity, August 27, 2023. Oo. So, ang ibig bang sabihin nun, electronic filing na ang primary manner of filing the pleadings, motions, and other court submissions pagdating dito sa mga civil cases from the appellate courts, tapos RTCs, saka sa lower court, sa first level courts? As of today, hindi pa. Ayun, okay. Bakit Pwede ganun? pa rin mag-file sila doon sa other modes of filing, yung personal,
sa registered mail tsaka sa accredited couriers until next year, April 2024, when it will already be mandatory for all litigants and parties to file their pleadings through electronic submissions. So parang meron siyang ano ang tawag doon? Transition Parang period. Transition warm-up, tama. Break-in muna break-in ng muna. mga ilang months. Para masanay tayo sa ganun. Kasi sa totoo lang, hindi naman lahat ng mga lawyers alam na ito e-filing. Yes, oo. Pero, alam pa rin nila is paper, ipiprint mo tapos personal service, papatatakan mo ng receive. Yan, Diba? tama. Okay. So, kung electronic filing na judge ang primary manner of filing, no, which is April next year. 2024. 2024, which is like September, October, November, December, January, February, March, April. May 7 7 months. months, oo. 7 months. Sufficient na ba yun? O kailangan pa rin ng submission ng paper Paper copy copy. or the printed copy of what is sent by electronically? Tapos anong dapat mauna nga ba? Tapos anong dapat mauna? Yung So, electronic filing or yung paper? Mamimili ka dun sa apat. Okay. Kung ano yung primary mode of filing mo. Kung doon sa first three na sinabi ko, yung personal service, registered mail, or accredited courier, pag pinili mo yung tatlo, you're duty bound to file the electronic copy within 24 hours from the filing of the said submissions using the first three modes that I've mentioned. Okay. So parang ano yun? Tapos pagka ano naman, yung sa electronic filing naman, you're also supposed to file the paper bound copy of your electronic copy. As so of today. meron pa rin. Sa ngayon. Pero next year, yun nga sa April, sa no April. need to file the paper-bound version of your soft copy of your PDF copy starting April next year. Pagka, Hindi ka na duty bound, pero optional na yun. Pero ngayon, ano pa rin, pwede ka pa rin mamili doon sa apat, pero within 24 hours, pagka ginamit mo yung tatlong modes, within 24 hours, you're supposed to file the electronic copy of your court submission using the first three modes that I've mentioned. So to clarify, Judge Mervin, by April, itong three modes na to, personal, Registered mail, saka accredited courier, hindi ka na, kumbaga hindi na siya kailangan or Hindi na siya mandatory. Hindi na Hindi siya na mandatory. mandatory. Electronic na ang magiging primary. Siya na yung primary. Oo, tapos ito na yung mga parang secondary. Secondary pa rin siya. Pero kailangan mo na talaga mag-file ng court submissions through electronic filing starting April. Tapos kung gusto mo mag-ano ka ng paper or ng paper-bound copies, optional na lang yun. I see. Okay. And also the court... Through personal service or yung sa accredited courier or yung sa registered mail. Saka possible ba na ang court mismo magsabi na for a particular pleading dapat personal filing? Ibig sabihin, like, halimbawa, formal offer of documentary exhibits para at least makita lang nung kabilang party yung mga attachments mo, kung eto ba yung marked, eto ba yung mga certified true copy, yung gano'n? O mandatory pa rin na i-scan mo lahat yan? Para By next year o Yes, by next year hindi na kailangan. Lahat 'yon through electronic filing. Pati yung mga annexes, mga exhibits mo, mga confidential documents mo, kailangan through e-filing. Pati yung complaints. Initiatory lahat. Initiatory pleading pleadings. at saka pati yung mga responsive pleading Lahat. kailangan na lahat. By April. By April lahat. Ayun. Wow. Nako, Yun ang nako. nakalagay sa guidelines. Naku. Kaya dapat mag-ready na lahat. Oo, mag-ready na ang lahat, no? Lawyers. So, You so have lahat less ng mga than a year. So lahat ng 7 lawyers, months. lahat ng lawyers, you should get a good quality scanner. Yes, No? tama. What else? Ano ba pa? Equipment Pwede kasi wise, i-convert no? yung Tsaka Word yung Word document sa basta PDF. PDF file. Oo, PDF. Trivia, ano ibig sabihin ng PDF? Portable data. data. Document file. File? Portable No, document no. file? Portable document format. Format. ano ba? Kanina ko lang kasi baka tanungin nyo ako eh. Kaya kayo tinatanong ko Portable ngayon. document format. 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 nga Yun pala. ang Yeah. ibig sabihin ng PDF. Kasi PDF. yun ang primary mode of electronic copy na matatanggap ng court. Hindi pwedeng ibang Ibang format. PDF format Well, sa lang bagay dapat. kasi I think a PDF is more size efficient than Yes. JPEG. Hindi JPEG or Oo. whatever kasi may mga difference. Pinakamaano Correct. siya, mas Oo. maganda ang Correct. PDF. Although, Judge, ang problema lang pag kinonvert mo ang Word to PDF, hindi mo mapipirmahan yun.
Unless doon ka mismo sa screen mo touch screen yung computer, doon ka pipirma. So ibig sabihin, kailangan pa rin i-print kahit siguro yung last page para nandun yung pirma ng lawyer. Tapos saka isa-scan mo rin. I-e-sig. Attach mo yung e-signature sa Word. Sa Word, okay, tapos pwede. Tapos saka mo siya i-convert as an sa image, PDF. No? Pwede rin. Yun ang pero ako hindi ako nag-attach. Kasi bakit? Kasi napipixelize yung pirma eh. Pero meron na maayos nun. Yung maayos. Sige na, ikaw na. Ikaw na ang merong high-powered computer. Hindi, okay. So, yun, pwede i-convert to from Word to PDF or pwede mo lang scan directly to PDF file. Okay. Then yun ipadala mo sa court. So yun yung since nabanggit na natin kung yung PDF, ito na yung pinaka format dito for sending it to court. Paano naman to itatransmit sa court? Kasi dati, di ba, like sa Supreme Court, i-record ko pa ng naka-CD. O kaya gaano ka ng flash drive. Tapos, bawal na yun, hindi na pwede yun. Official email na dapat. Sa email address. At may maximum file size ba for the electronically filed pleadings, motions, or papers? Hanggat kaya ng email mo ipadala, walang maximum. I see. Pero kung hindi na kaya, you can set it by batches. By batches. Pero may particular format na kailangan i-observe under the guidelines. Format dun sa subject at saka content? May maraming format kasi pwede sa format ng pangalan ng file mo, dapat civil case ganyan, recovery, collection of sum of money, dash civil case number, ganyan. Kaya lang problema sa civil case number, kung initiatory pleading siya, wala pang docket number, kaya dapat nakablanko lang siya. Pero sa subsequent, yun ay lalagay mo, .pdf. And then, sa body mo, sa email. Sa transmittal email mo, may mga format din. Sa subject, pati sa body, may mga format din yon. Dapat may nakalagay doon sa guidelines kung ano yung susundin mong format. Dapat nakalagay din kung ano yung primary mode of filing mo, tapos kung sino yung magpa-file, tapos kung ano yung kung kailan mo final through personal service, yung mga ganun. Nakalagay lahat pati yung di ba, pagka marami kang batches na ipapadala, nakalagay din doon na dapat naka-batch. Part 1 of batch 1 of 4. Batch 1, ganun. Ganyan, nakalagay. Batch 2 of 3, ganyan. Civil case number 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapos Juan de la Cruz versus Maria de la Cruz, dash complaint for unlawful detainer, tapos nakalagay doon batch 1 of 3, batch 2 of 3, pagka hindi magkasya sa isang pag-send mo one yung go lang. Para may lang. proper notice sa court na marami pang aasahan, hindi lang ito yung isa. Tapos doon sa body, nakalagay doon yung filing date, yung docket number, tapos case title, name of filing party, tapos yung contact numbers kung paano ka ma-reach through cellphone or landline, tapos ibang mga other email addresses mo. Tapos, nandun dapat yung mga title ng mga attachment mo, which should be separate from the primary yung pleading. Okay, dapat magkaiba yung PDF file nung yung mismong primary pleading mo doon sa attachment. Okay. So, halimbawa, complaint, tapos attachment, first, separate file, Annex A, Annex B, Annex C, Annex D. Separate PDF. Pero isang lang yun, isang padala lang yun. Isang padala lang yun. Kung ano yung kasya. Kung hindi, ilalagay mo yung sinasabi natin kanina na by batch. Ngayon naiisip ko na, ang Yahoo ko kasi is basic. Hindi ako nagbayad. Ayoko nung tawag na Yahoo Advance or Yahoo Pro. Kasi kapag alam ko pagka Yahoo Basic, 25 megabytes lang ang pwede i-attach. Talaga ba? Oo, so ibig sabihin kailangan ko na taatang gumastos for expanded email. Yung sa Gmail, wala ka yung Gmail, ganun din. Kailangan ko na mag-upgrade doon kasi free lang, 5 gig lang ang pwede ko doon eh. Kailangan talaga may professional email address kayo. Huwag niyong gagamitin yung mga personal email. Correct. Yun ang suggestion ng Supreme Court sa guidelines nila. And yung mga lawyers should diligently and regularly check their email. Kasi hindi excuse na hindi niyo nakita yung kaya yung notification. Kailangan na dapat updated kayo kung ano yung mga nakalagay sa email inbox niyo. At saka yung baka otherwise you'll be diba? Check mo rin yung spam inbox pati mo. yung mga password, mga ganyan.
dapat walang mga ganun pagka nagpapadala kayo sa official email account ng court. Naku, challenge yan para doon sa mga technology challenge ng mga lawyers. Challenge. Diba? Now, Okay. Judge talagang hindi ko matawag na kuya. Judge Mervin, para EJ Mervin. Now, yung sa naman, paano mag-guarantee na yung electronically filed paper is the exact copy of the paper, court paper that was filed traditionally? Kasi nga, di ba, ngayon, pwede pa yan. Bawa, ang mo is By registered mail. or registered mail, tapos mag-file ka ng, ng something through electronic filing. Kailangan ba na may undertaking yung nag-file nung papel na yon? Meron dapat sworn declaration. I see. Yung filer na complete and true yung tsaka the same yung final niya sa court at tsaka yung pinadala niya through email. Itong declaration, should it be on a separate file na i-attach mo rin, or pwede na doon i-compose mo na sa body ng email? Dapat may paper-bound na version siya, tsaka meron siyang electronic bound. So dapat, kung ngayon mo siya gagawin, doon sa 3 modes na yun, yung sa personal service, registered mail at saka sa courier, dapat kasabay na yon. Parang advance na sworn declaration na yung ipapadala mo sa email should be true and complete. Yun ang nakalagay sa... Parang nagagaranti ka na. Parang may advance guarantee ka na the same yun. Tapos, ang court, siya lang mag-check kung talagang the same yung nasa rolyo at saka yung sa pinadala mo sa email 24 hours after. Otherwise, you can be liable for sanction. So, Okay, question. Sorry, kasi narinig ko lang yung word na sworn. So, Sworn. every declaration, May jurat yun. kailangan ipanotaryo. Oo naman. my Tsaka gosh. yung mga notaryo, dapat hindi siya yung lawyer na naggumawa ng correct. complaint kasi against the notarial rule yun pagka the same person. Correct. Naku, kailangan ko na palang kontakin yung kapitbahay ko yung notaryo. Standby ka lang kahit hating gabi magpapa. Within 24 hours ka mo. Yeah, Kailangan na natin magpapanotaryo. padala to through email. Yung pinadala ko kanina through personal service. Mga ganyung mga on-call na mga notaryo. Correct. Tapos may question ako tungkol sa electronic filing. Kasi di ba, pagka traditional filing, ito yung napag-usapan, napag-discussan natin kayo natin ni Al, di ba? Pagka kasi, traditional filing, hahabulin mo yung office hours ng court 8 to 5. 8 to 5 kung sa outside NCR, di ba? Dito sa NCR, it's up to 4:30. As submitted, yun yung date of filing. Yes, Pero pagka electronic filing ka, up to what time? Bawa ngayon ang deadline ko. Pero mag-electronic filing ako, ito yung primary means ko na. Up to what time ako pwede mag-file? Date and time of the electronic transmittal, yun yung date of Pero filing. Pero kung halimbawa, due, di ba sasabi, okay, file within due Friday. Hindi 8 to 5. Kung ano yung day siguro. Yun na yun. Basta hindi ka lalampas sa next day. So hanggang ang 11:59. ganun. Yun Kasi naman, naman, wala namang office hours ang email, di ba? Correct. Basta huwag ka lang lalagpas sa day na yun. Kasi yun ang mahalaga, lalo na sa mga Titingnan yun doon sa deadline. electronic transmittal. Pero huwag nyo naman po sagarin. Huwag kayong mag-Cinderella mode. Na 59 seconds, mga ganun ba? Correct po yun. Correct. Kasi paano Paglalabanan pa natin kung may 1 second talaga na allowance. Paano kung mali ang correct. diba? Kung sarilo ng email ng court, Iba. na 12 o'clock na. Yes. O di lapse na, di ba? Correct, So, ayun. kailangan Filed ayusin output po time yan. na yun. Pero maganda kasi nga, I remember before, lalo na mga nagka-cramming, hindi na maiwasan po sa dami ng trabaho na abogado, hindi na abutan yung court, maghanap ng post office, maghanap ng LBC. Yes. Kasi nga para ma-file lang that day. But with this, at least medyo pwede mas na okay hanggang na May accredited courier rin naman. Kung may ayaw, accredited courier na kung hindi ka file. makano doon sa electronic transmittal. Correct. Pero email. ulitin ko yung concern ko ulit, kailangan may sworn declaration. Sige, Meron balik. talaga. May affidavit of service pa yung nga nga, together with So, the kaya sworn declaration. Parang gusto mo makatipid, ito lang with all due respect, gusto mo makatipid, pero it makes it harder for the litigant or the lawyer to avail of this, especially kung walang malapit na notary public. Lalo Diba? na sa Where mga do you provinces. subscribe your declaration? Diba? Papanotaryo mo pa bago mo pa siya magpasend. Yun nga Dapat lang. together with the paper copy yung sworn declaration yung in nga. advance of the Correct. electronic Kung filing of halimbawa the ang court notaryo submission. mo nandun na rin sa court na yon, edi mag-personal filing na lang ako. Pero again, by next year, electronic na. Filing na.
Tapos and yet you still have to look for a notary public for the sworn declaration. I-scan mo yung yung sworn declaration. Tapos saka may papadala sa email lahat. Yung Sabay-sabay. yung concern nga kasi ni Attorney Al George Every Mervin is yung pleading is a file ko. Accessibility to a notary public. To a notary public, which can be a concern. Yun din yung nakita kong for the lawyers. Issue. Lawyers, saka, yung halimbawa, And then you're declaring something that is in the future. Parang ina-assure mo talaga. Nagbibigay ka na pareho sila, di ba? True copies talaga siya. Tsaka faithful. Pagkatapos, syempre, definitely, every pleading you send, you have a new sworn declaration. Yes. Hindi ka naman palagi. Palagi. So, hindi lang yung isa hindi lang yung initiatory pleading. Lahat ng pleading na itatransfer. Kaya talagang dapat kontakin mo ng kapitbahay yung kapitbahay kong notaryo. Sabihin ko, may deadline ako, huwag ka mawawala hanggang alas 7, hanggang alas 9 ng gabi, pupuntang kita sa bahay. Oo, ganun. Bago kasi makapag-file. Tapos sabi niya, don't worry, may dala ako Starbucks. Ganun. Para lang notaryo. To reset niyo. Kailangan may sworn declaration. Pero pagka ganyan siguro, I think, ito na nakikita ko dyan na, especially they do not have access to notary public. Baka sabihin na lang, Your Honor, can we just argue this in open court? Hindi na kami magpa-file ng pleading. Pati siguro, mga offer nila niyan, mag-oral na lang sila. Para mas maano rin, mas mabilis. Kasi hindi naman lahat may access to a notary public. Pwede naman kung sa verbally gagawin yung mga motions. Para maiwasan na lang yung mga ganun. Pati yung mga formal offer. Pero syempre depende pa rin kay judge yan. Baka sabihin ni judge, ayoko mag-isip ngayon na isulat nyo na lang. Within 15 days yung mga yan. Reduce it in writing. Reduce it in writing para at least hindi tayo magkamali. Kasi itong stenographer, huwag nyo naman masyadong pahirapan yan. Mamaya baka masyadong malalim yung mga English nyo. Oo. Yun yung last natin. Question for Okay, Judge so our last Mervin. question is ito. Meron pa pala. I want Sige to lang. add something na important din. Dito sa new rules, permission is required kung gusto nyo mag-file ng electronic filing ng inyong initiatory pleading, responsive pleading, at saka yung mga annexes nyo na gusto nyo ipadala through email, at saka yung mga sealed and confidential documents. Kung hindi kayo humingi ng permission sa court noon, dapat i-file nyo na lang sila dun sa first 3 modes of But that's until April. Until April. Until April. Pag April, hindi na kailangan tong na. permission na ito. Okay. Sinasabi ko lang na yung mga gusto mag-file doon sa court mode, na kailangan nyo munang magpaalam sa court kung gusto nyong mag-file ng initiatory pleading. Judge, magpapala ko ng complaint, ganyan, in advance ng unlawful detainer or whatever, sum of money, kung pwede ko ba itong electronically. Pero tapos discretion na rin ng judge yun kung papayag siya. Kung hindi siya, magpala lang kayo ng ng paper bound na mga pleadings. Tatanong kasi ni Attorney Al kung kanino ka hihingi ng permission kung initiatory pleading. Malamang sa executive judge siya, kasi hindi pa naman na-raffle yan eh. Correct. Sa executive judge siya hihingi ng Sige. permission. Yeah. Yes. Yun lang. Okay. Thank you. Okay. Doon na tayo sa last. Anong duty? Limit reactions and comments doon sa question. Okay. Pero ito na lang. Siyempre, ang mga lawyers, they want to make sure that their pleadings are received or ba yung mga electronic filing nila ay natanggap ng court, especially kung naghahabol ng due date. So, ano ang proseso? Ano ang mga gagawin naman ng court, no, from its end, no, dun sa ipinapadala sa kanila? Titingnan nila kung the same, yung hardbound tsaka yung sa electronic files na na-receive nila. Titingnan nila yung date of filing, yung proof of filing, kung merong sworn declaration. Tapos, titingnan din nila kung yung file format was observed, kung tama yung sinabi ko kanina, kung nagka-rumble-rumble, hindi ko alam kung ano magiging yun, siguro may rin yun, may warning or whatever. Tapos dapat PDF file. Tapos kung hindi na ilagay sa email nila, iba yung napunta sa spam or something, problema din 'yon. Tapos kung hindi nag-notify yung lawyer nung tamang email address niya, wala sa record ng court. Kaya mali yung pinapadala ng court na email address. 'Yun ang mga titingnan ng court pagdating dito sa guidelines na to. Okay. So yung kasi dapat
kung ano lang yung on record na email address, dapat yun ang gagamitin nila. Hindi sila pwedeng gumamit ng mga babygirl.yahoo.com, ng mga ganon. Mapangit naman yun. Dapat professional naman sila. Yung sinasabi mo nga, kung kailan magbayad ng para malaking file yung... ma-attach. Ma-attach. Pero may concern ako, Judge Mervin, dun sa spam folder. Kasi, like, paano kung, for example, sa amin, ako'y nagpadala o maayos email address. Pero since ito, first time ko mag-email sa court, napunta. Sa akin, hindi nag-bounce back. Wala akong report na merong failure, no? In sending. Pero nag-bounce, napunta pala sa spam. Nag-check, kayo, meron ba, ano ang protection or anong safeguards na ginagawa ng courts para ma-prevent yung ganong sitwasyon na mapunta sa spam ng email ng courts. Kasi ang ginagamit ngayon ng court, yung sa judiciary.gov.ph, Microsoft, may package kami from Microsoft. I see, okay. Outlook yata yun. Okay. So, parang hindi pa naman kami nagkaroon ng experience na sa spam. Usually sa mga Yahoo, mga gano'n. Pero yung sa amin, kasi binabayaran Supreme Court yung na yun. So, wala. Microsoft team na yun. Lahat package na yun. So, parang hindi naman magkakaroon ng gano'ng instance na pupunta sa spam. Maganda yung assurance at clarification na na-assure ko yung mga lawyers na pero titingnan pa rin namin para lang just to be sure na walang natanggap talaga namin. Tama. Yun, maganda. Kasi syempre yun ang concern talaga ng abogado. Tsaka yung abogado rin, dapat rin sila. Kung tawag din sila para alam din nila, pakicheck naman na meron kaming in-email dyan. Mga ganun bang mga backup plans. Hindi lang, syempre, maganda yung makakatawag yung lawyer after. But then what if hindi rin na makatawag? Kasi after, let's say, instructing the secretary to send, okay na. Sana rin yung mga nasa court din, i-acknowledge receipt yung mga emails, di ba? Parang we acknowledge receipt. Meron yata. Meron ganun. Oo, kasi hindi na, sa civil docket clerk namin kasi namin yun, or yung clerk of court. Kasi meron iba mga courts hindi na nag-acknowledge. May training siguro kami pagdating sa mga ganyan. Kasi magiging mandatory na starting April. So, kailangan ng para yun na yung proof of filing mo. Yes, tama. Okay. Nako, napaka-informative. Actually, marami pa tayo talaga question. Pero siguro sabi nga ni Judge, we will see kapag in effect na to talaga, this can still be improved naman. Oo, tama. Along the way. So, yan. So, napaka-informative para sa mga abogado at sa mga litigante. Kaya kumuha na po kayo ng kopya ng guidelines at pag-aralan ito. Again, maraming salamat, Judge Mervin. Sana naman yan. Nasa World Wide Web naman yung mga guidelines. Thank you, Judge Mervin. At may bago talaga na naman kaming natutunan. At pati ating mga kauntahan. Now, before we end, very briefly, meron ka bang huling paalala or pahabol para sa kanila tungkol sa topic natin? Una-una, gusto ko magpasalamat sa inyo sa pag-invite ulit sa akin. Tapos, thank you rin. Oo, napapanahon na talaga na dapat nating sabayan yung panahon. Diba? Nasa, na tayo, technology driven judiciary na dapat yung gawin natin. Kaya, ang objective nito is mapabilis at maging patas ang hustisya para sa lahat. Sana ganun yung mangyari sa pag-implement nitong guidelines na to. So, yung mga mamamayan na nanonood ngayon, bigyan natin ng chance itong electronic submission of mga pleadings at saka mga court submissions for us to be able to move forward to yung sa ko nga sinasabi na technology-driven courts and judiciary. Ayun, thank you. We're all in this together, ika nga. Ayan, perfectly said. Thank you very much, Judge Mervin. Sana ma-invite ka ulit namin dito sa show on another topic. Oo naman. Gusto talaga nag-appear dito. Okay, thank you. We look forward to having you again. Sige, next month ulit. Next month agad. Pwede mag-shoutout lang. Sa mga kasamaan ko sa RTC Dagupan, yung mga judges doon. Sila Judge Israel, sila Judge Galvez, Judge Maramba, Judge Torio, tsaka si Judge Doti, tsaka si Judge Karina. Marami kasi kami, 8 courts yun eh. Si Judge Jennifer, tsaka si Judge Ferrer. Okay. At tsaka si Judge Sarah. Okay. Tsaka yung mga
staff namin sa Ayun. RTC Dagupan and HOJ Dagupan at saka sa mga MTC. Ayan. Okay. Mga So, judges. Thank you. hello po sa inyong lahat sa Dagupan, Pangasinan, sa Hall of Justice po, sa RTCs and sa First Level Courts. And that's all for now, mga kahuntahan. Maraming salamat sa inyong panunood at pagtangkilik sa People's Court. Ako po muli si former Judge Jing Uyenko Nolasco. At ako naman po, si Attorney Al Jumrani. Samahan niyo po kami ulit next week dito sa paborito niyong Legal TV talk show na For the People, By the People, Of the People. This is the People's Court.